Alam mo ba, may tinatawag akong illegal girlfriend blueprint. Ito yung sikreto na parang cheat code para sa pag-ibig. Kasi itong 7 galaw na to sobrang lakas ng epekto. Kaya kung may babaeng gusto mo, kahit hindi ka kilala ngayon, magugulat ka na lang bigla kang nasa isip niya palagi. Isipin mo na lang, parang naglalaro ka ng isang laro pero ikaw lang yung may hawak ng secret weapon. Kaya ngayon tuturuan kita ng mga galaw na parang bawal kasi sobrang bilis ng resulta. Kung handa ka nang malaman yung hindi alam ng karamihan, makinig ka mabuti kasi baka ito na ang game changer mo. Sa video na to ipapakita ko sa'yo kung paano ka magiging hindi makakalimutan ng kahit sinong babae. Step by step na parang classified file. At kapag natutunan mo to, siguradong maiintindihan mo kung bakit yung iba parang effortless lang sa babae. Samantalang karamihan, hirap na hirap kahit anong gawin nila. At para maging exciting, huwag kang mag-skip kasi bawat galaw na ituturo ko sa'yo ay konektado. Isang pagkakamali lang, pwedeng mawala lahat ng tension at attraction na nabuo mo. Kaya kung seryoso kang baguhin ang laro mo sa pagligaw, simulan na natin sa classified file number 1. Classified file number 1. Get her to notice you. Alam mo ang unang hakbang para magustuhan ka ng isang babae? Hindi ka pwedeng invisible. Kailangan mapansin ka kahit hindi ka nag-e-effort na maging sobrang obvious. Dito papasok ang power move na ituturo ko sa'yo ngayon. Ayon sa Law 6, court attention at all costs mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ang atensyon ay parang currency. Kapag wala kang atensyon, wala kang power. Kaya ang unang mission mo ay makuha ang tingin niya sa paraang hindi pilit. Isipin mo bro, sa dami ng lalaki sa paligid niya, paano ka tatatak? Simple lang, kailangan mong gumawa ng impression na mahirap kalimutan. At hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamit, kundi tamang style at presence. Isa sa pinakamadaling paraan para makuha ang atensyon ay sa pamamagitan ng scent o ang amoy mo. Dahil kahit hindi ka niya tinitingnan, kapag naamoy niya yung kakaibang bango mo, mapapalingon siya ng kusa. Pero hindi ito yung sobrang tapang na amoy na parang sumabog ang pabango sa katawan mo. Ang sikreto ay subtle, yung tipong kapag dumaan ka, mapapaisip siya kung sino yun na ang bango-bango. Ito ang power ng scent game. Isa pang move ay ang pagdala ng signature accessory. Pwede itong relo na unique o bracelet na kakaiba. Hindi mo kailangan magpabongga, basta merong isang bagay na kapag nakita niya, maaalala ka agad niya. At syempre bro, ang body language, hindi ka dapat nagmukhang desperate o masyadong stiff. Relaxed shoulders, confident walk, at isang slight smile na parang alam mong sanay ka sa attention. Hindi over, hindi under. Kapag nagawa mo ito ng tama, mapapansin ka niya nang hindi ka nagsasalita. Yun ang tunay na alpha o sigma move bro. Hindi dahil nagyabang ka, kundi dahil marunong kang magdala ng sarili mo. Classified file number 2, build mystery in first conversation. Kapag napansin ka na niya, huwag kang magmadali na ibuhos lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Dito karamihan ng lalaki sablay, masyadong maingay, masyadong nagkukwento, at kapag ganon, nawawala ang intrigue at misteryo. Ayon sa Law 4, always say less than necessary mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ang pagsasalita ng kaunti ay nagbibigay sa'yo ng gravity at power. Kapag hindi nila alam lahat tungkol sa'yo, mas lalo silang nagiging curious. Kaya kapag nag-usap kayo, huwag kang maging parang open book. Ang sikreto ay ibigay mo lang yung sapat para magtanong siya ulit. Huwag mo ibigay agad yung buong kwento. Ito yung tinatawag na power of restraint. Kapag tinanong ka niya ng, anong ginagawa mo? Huwag mong sagutin ng sobrang diretso at boring gaya ng, nagtratrabaho ako sa coffee shop. I-level up mo yan para maging interesting. Halimbawa, imbes na isa akong Starbucks barista, sabihin mo, I manage personalized energy protocols para sa mahigit 300 na tao kada araw. Bigla siyang mapapaisip, teka anong ibig sabihin nun? Yan ang magic ng pagiging mysterious. Kapag Uber driver ka, pwede mong sabihin, I handle rapid response logistics para sa high demand zones. O kung nagtatrabaho ka sa Target, sabihin mo, I maintain critical supply flows bago pa magising karamihan ng tao. Boom! Mind blown siya bro. Isa pang game changer ay ang eye contact. Hindi ito yung titig na parang manika, kundi tamang timing. Ang technique ay sentence and stare. Habang nagsasalita ka, tumingin ka saglit kung saan-saan, pero sa dulo ng sentence, lock sa mata niya. Kapag ginawa mo ito, mapapaisip siya ng paulit-ulit tungkol sa'yo. Hindi mo siya binigyan ng lahat ng detalye, pero sapat para maintriga. Tandaan mo bro, ang misteryo ay parang magnet. Kapag hindi nila alam lahat, gusto nilang malaman pa. Classified file number 3, make her chase you through text. Nakuha mo na ang number niya, pero dito karamihan ng lalaki pumapalpak. Ang unang instinct nila ay magpatawa agad, magpakitang gilas, mag-text buong araw. Pero alam mo ba, mas lalo kang nawawalan ng value kapag ginagawa mo yan?
Ayon sa Law 8, make other people come to you mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Mas malakas ang power mo kapag sila ang naghahabol sa'yo. Hindi mo kailangan maghabol, kailangan mo lang mag-create ng tension para siya ang ma-hook. Kaya kapag nag-text ka, iwasan mong maging sobrang available. Ang unang move ay simple pero sobrang effective. Magpadala ka ng 2 message. Una, i-text mo ang pangalan niya. Pangalawa, I have a question. Tapos leave it at that. Huwag kang mag-reply agad. Huwag mong i-open agad yung question. Hayaan mong isipin niya buong araw kung ano ang itatanong mo. Ito yung tinatawag na open loop. Yung utak niya hahanap ng sagot, pero wala pa, kaya ma-stress siya mag-isa. Kapag lumipas na ang ilang oras at mag-reply ka na, gawin mong casual. Pwede mong sabihin, oh my god, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Magugulat ka bro kung gaano siya invested sa simpleng trick na ito. Pero warning bro, huwag mong abusuhin ang ganitong technique. Hindi ito pang araw-araw na laro. Isang beses lang sa isang tao para hindi halatang scripted at para hindi ka magmukhang manipulative. Ito ang sikreto kung bakit gumagana ang technique na ito. Hindi mo siya binobomba ng text, hindi mo siya sinusuyo 24/7. Ginagawa mo lang siyang curious at binibigyan mo siya ng space para siya ang mag-isip tungkol sa'yo. Kapag natutunan mo ito bro, hindi mo na kailangan maghabol. Siya na ang maghahanap ng paraan para makausap ka. At tandaan, kapag ikaw ang iniiwasan ng iba, nawawala ang halaga mo. Pero kapag ikaw ang hinahabol, hawak mo ang kontrol. Classified file number 4, flirt without being obvious. Ito na yung stage kung saan karamihan ng lalaki halatang halata na gusto nilang mag-flirt. At guess what, kapag sobrang obvious ka, nawawala ang tension. Kaya kailangan mong matutunan yung art ng disguised escalation para natural at exciting ang vibe. Ayon sa Law 17, keep others in suspended terror mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Kailangan mong panatilihin ang sense of unpredictability. Kapag hindi niya mabasa ang next move mo, mas lalo siyang na-excite. Ganun din sa flirting. Isa sa pinakamadaling paraan para mag-flirt ng hindi halata ay ang Messenger or IG story game. Una, gamitin mo yung mirroring technique. Kapag nag-send siya ng half-face selfie, send ka rin ng kaparehong angle. Ito yung subtle flirting na parang laro. Pangalawa, gamitin mo yung private story trap. I-add mo siya sa private story mo, tapos mag-post ka ng bagay na alam mong magkakaroon ng personal meaning sa inyo. Halimbawa, isang song lyric na napag-usapan nyo dati, gagawin nitong curious ang isip niya. Pangatlo, gamitin mo yung overspell trick. Kapag nagre-reply ka, maglagay ng extra letters para maging playful. Halimbawa, imbes na hi lang, damihan mo ng letter I sa dulo. Imbes na chill, damihan mo din ng letter L sa dulo. Maliit na bagay pero nagdadagdag ng flirt vibe. At kapag siya naman ang nag-send ng snap o story, basahin mo sa pagitan ng mga linya. Kung full body mirror selfie yan, ibig sabihin gusto niya ng attention mo. Kapag hindi nakatingin sa camera, nag-e-effort siyang magmukhang chill pero gusto niyang mapansin. Kapag 2 o 3 beses niyang ginawa ito, ibig sabihin nag-e-enjoy siya sa game na nilalaro nyo. At kapag ganito na ang level, pwede mo nang dagdagan ng konting tease sa conversation. Hindi obvious pero sapat para mapangiti siya. Kapag na-master mo itong style ng flirting bro, hindi mo na kailangan mag-try hard. Siya mismo ang ma-excite sa bawat reply mo. Tandaan mo, the best flirting feels like a fun game. Hindi interrogation at hindi rin desperate move. Classified file number 5, escalate without permission. Nandito ka na sa point na interested na siya, nagte-text kayo, nagpa-flirt kayo. Pero kung hindi ka marunong mag-escalate, mauuwi ka lang sa pagiging kaibigan. Kaya kailangan mong matutunan kung paano mag-level up ng smooth at walang awkwardness. Ayon sa Law 23, concentrate your forces mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Mas malakas ang epekto ng isang decisive move kaysa 10 mahihinang galaw. Kaya sa escalation, huwag puro kalat. Kailangan mo ng intentional touch na strategic. Ang unang technique ay tinatawag na hair tuck. Kapag nag-uusap kayo at napansin mong may buhok na nasa harap ng mukha niya, dahan-dahan mong itak yan sa likod ng tenga niya. Panatilihin ang eye contact habang ginagawa mo ito para maramdaman niya yung tension. Pangalawang move, chin tilt. Kapag mas mababa siya sa'yo at gusto mong magsabi ng seryosong bagay, hawakan mo ng marahan ang kanyang baba at iangat ng bahagya para tumingin siya sa mata mo. Controlled move ito na nagpapakita ng dominance pero hindi bastos. Pangatlo, hand on the lower back. Kapag naglalakad kayo sa crowd or medyo masikip, ilagay mo ang kamay mo sa maliit na bahagi ng kanyang likod o bewang para gabayan siya. Simple lang pero sobrang intimate ng dating. Bakit gumagana ang mga moves na ito? Kasi hindi sila bigla at hindi sila creepy. May context at natural na nangyayari. Pero dahil intentional ang bawat galaw, mas malakas ang impact nito kaysa sa mga walang saysay na joke o emojis. Kapag napansin mo na komportable siya at hindi lumalayo, ibig sabihin open siya sa escalation. Pero bro, huwag mong pilitin kung hindi siya responsive. Ang tunay na alpha o sigma hindi nagpupumilit, marunong magbasa ng signals.
Kapag ginawa mo ito ng tama, mararamdaman niya na iba ka sa lahat ng lalaking nakilala niya. Hindi ka nagtanong ng permiso, pero hindi ka rin naging bastos. Ito ang power ng subtle escalation na bihira lang makuha ng karamihan. Classified file number 6, How to Kiss Her Without Messing Up. Nandito ka na sa moment na pinapangarap ng karamihan. Pero alam mo ba, dito rin pumapalpak ang maraming lalaki. Bakit? Kasi minamadali nila. Ang halik hindi basta binibigla, kailangan itong paghandaan ng hindi halata. Ayon sa Law 33, discover each man's thumbscrew mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Kailangan mong malaman kung ano ang magti-trigger ng tamang emosyon sa kanya. Sa case na ito, ang tamang timing at build-up ang susi. Una sa lahat, huwag kang magtanong ng, pwede ba kitang halikan? Bro, automatic turn off yan. Bakit? Kasi nawawala yung excitement at tension. Ang halik ay dapat maramdaman, hindi hinihingi. Pangalawa, bantayan mo ang signals. Kapag habang nag-uusap kayo ay humahaba ang eye contact, napapansin mong tinitingnan niya yung labi mo. At hindi siya umaatras kapag lumalapit ka. Yan ang green light, bro. Kapag nandyan na yung vibe, lumapit ka ng dahan-dahan. Huwag biglaan, hayaan mong maramdaman niya yung anticipation. Pwede mong gamitin yung whisper trick. Magsabi ka ng isang bagay malapit sa tenga niya, tapos dahan-dahang bumalik ang mukha mo sa kanya. Pagdating sa mismong halik, keep it simple. Huwag mong lunurin siya sa unang second. Light and slow muna para mas lumalim yung tension. Tandaan mo, ang unang halik ay hindi tungkol sa technique. Tungkol ito sa emotion. Kapag nagustuhan niya at hindi umaatras, pwede mong dagdagan ng counting pressure. Pero huwag mong gawin parang pelikula na sobrang OA. Ang pinaka-sexy na halik ay yung parang hindi planado pero perfect ang timing. Kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangan ng cheesy lines or scripted moves. Kasi sa dulo, ang best kiss ay nangyayari kapag alam mong binasa mo ng tama ang signals at binigay mo sa kanya yung moment na hindi niya malilimutan. Classified file number 7, Make it official without asking. Ito na yung last stage. Ito rin ang point kung saan karamihan ng lalaki nagiging needy. Magtatanong sila ng, pwede ba kitang ligawan? O tayo na ba? At madalas dito pumapalpak ang momentum. Hindi mo kailangang humingi ng label para maging official. Ayon sa Law 27, play on people's need to believe to create a cult-like following mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Kailangan mong magbigay ng emosyonal na karanasan na magpapaniwala sa kanya na ikaw ang tamang piliin. Hindi sa salita, kundi sa kilos at vibes. Ang sikreto dito bro ay consistency at exclusivity. Kapag napapansin niyang iba ang treatment mo sa kanya kumpara sa lahat at ramdam niyang ikaw lang ang nagbibigay ng ganitong experience, automatic siyang magkakaroon ng attachment. Huwag mo siyang biglain ng tanong. Sa halip, iparamdam mo na kayo na nang hindi mo sinasabi. Halimbawa, kapag kasama mo siya, i-introduce mo siya sa iba bilang kasama ko. Walang label pero malakas ang dating. Pwede mo ring gamitin yung shared experience technique. Gumawa kayo ng isang bagay na para sa inyong dalawa lang. Pwedeng inside joke, isang tawagan na kayo lang ang gumagamit o isang activity na kayo lang ang gumagawa ng regular. Kapag naramdaman niyang wala nang ibang pwedeng pumalit sa'yo, kusa siyang magiging loyal. Hindi na kailangan ng grand declaration. Ang lalaki na alam ang value niya, hindi kailangang magmakaawa para sa title. Kapag dumating na sa point na tinatanong ka na niya ng, ano ba tayo? Ibig sabihin ikaw ang may control ng frame. At kapag nangyari yan, pwede mo nang ibigay ang sagot sa paraang confident at kalmado. Sa dulo bro, ang pagiging official ay hindi nakukuha sa tanong kundi sa emosyon at kilos. Kapag na-master mo ito, hindi lang ikaw ang pipili, siya mismo ang hihiling na ikaw na ang maging partner niya. Kung napansin mo, bawat classified file na ito ay hindi lang basta tips, kundi psychological tactics na ginagamit ng mga taong may mataas na social intelligence. Kapag natutunan mo ito, hindi ka lang basta lalaki na umaasa sa swerte, magiging strategist ka sa love game. At tandaan mo, karamihan ng lalaki nabibigo kasi lahat sila naglalaro ng walang plano. Pero ikaw, hawak mo na ang 7 classified files na pwedeng magbago ng approach mo sa babae. Kung nagustuhan mo ito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas malalim pang content. Comment mo rin kung aling classified file ang pinakatumama sa'yo at gusto mong i-apply agad. At kung gusto mong matutunan ang mas advanced na psychological tricks mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene, i-follow mo na ako para hindi ka maiwan sa laro at magkita tayo sa susunod na video.